Ang Biblia ba ay salita ng Diyos o gawa lamang ito ng tao? Kaibigan, paano mo mapapatunayan na ang Biblia ay hindi lamang isang lumang libro na isinulat ng mga ordinaryong tao? Sa dami ng mga versions at translation na lumabas, mapagkakatiwalaan pa ba ito? Ngayong gabi o ngayong araw, himay-himayin natin ang mga ebidensya kung bakit ang Biblia ay hininga mismo ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi sa inyo. Una, unity in diversity. Ang Biblia ay isinulat ng higit sa 40 o 40 authors sa loob ng 1,500 taon, 1,500 years. Pero, sa mahabang panahon, iisa ang mensahe nito mula Genesis hanggang Revelation. Paano yung mga mangingisda, hari, doktor, na hindi naman nagkita-kita ay nagkaroon ng iisang tema? Tawag dyan, divine author. Isang divine author lang ang kayang gumawa niyan. Kaya, itong mga manunulat na tao, they were guided by the divine. Pangalawa po, fulfilled prophecies or prophecies. Sandaang taon bago ipinanganak si Jesus. Nakasulat sa Old Testament kung saan siya ipapanganak at paano siya mamamatay. Walang ibang libro sa mundo ang may 100% accuracy na hula o sa hula. Kaya, totoo ang Biblia. At ang pangatlo, historical or archaeological evidences. Ang mga lugar at tao sa Biblia ay hindi myth o mito o kathang isip. Pinatunayan niya ng kasaysayan at archaeology na ang mga kaganapan sa scripture ay totoong nangyari. Kaya, kung nagdududa ka pa na ang salita ng Diyos ay sulat lamang ng tao, ang tatlong bagay na yan ang magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang Biblia ay ang hininga ng Diyos. Huwag mo lang basahin ang Biblia bilang literature. Basahin mo ito bilang isang love letter at instruction manual ng Creator sa Kanya, sa iyo at sa ating lahat. Kaya, mag-comment ka ng Word of God because the Word of God is final authority in our life. Magandang araw po sa inyong lahat.